Pangsanlibutang ulat. Boses mula sa kawalan. June 29. Lilia. Hindi naniniwala sa Diyos si Lilia. Wala rin sa isip niya ang tungkol sa pananampalataya. Lumaki siya sa isang bansang parang walang sino mang naniniwala sa Diyos o nag-iisip ng tungkol sa pananampalataya. Nakatira siya sa Soviet Union. Kaya parang isang surpresa sa kanya nang makarinig siya ng isang tinig mula sa kung saan o sa kawalan. 23 taon si Lilia at nag-iisa sa kanilang tahanan sa Tashkent, ang kabisera ng Soviet Republic ng Uzbekistan. Wala ang kanyang asawang si Yuri kaya wala siyang kasama sa bahay noong araw na iyon. Nag-aalala siya araw at gabi tungkol sa kanilang problema sa pamilya. Kaya isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Kailangan nating lumipat ng tirahan. Oo, ang sang-ayon niya ng malakas. Kailangan nating lumipat ng tirahan. Sa sandaling iyon, nakaramdam siya ng marahang tapik sa kanyang balikat. Isang mahinang boses ang nagwika, iyan ay eksaktong tama. Wala sa loob, tumingin sa paligid ng silid si Lilia. Subalit nag-iisa lang siya, at wala siyang makitang sinuman. Maamo ang boses na hindi niya ikinatakot. Tinanggap niya ito bilang kumpirmasyon na kailangan nilang lumayo ni Yuri. Nang bumalik si Yuri ng tahanan, ipinaalam ni Lilia sa kanya na panahon na upang lumipat sila ng tirahan. Nagwakas ang magkabiyak na lumayo patungo sa Russian Far North, sa Arctic Circle mismo. Sa ganitong malayong lugar, walang ibang gawain maliban sa magtrabaho at makipag-usap sa mga kapitbahay. Nagtatrabaho at nakikipag-usap sina Lilia at Yuri sa mga kapitbahay at hindi natagalan ay naging malapit nilang kaibigan ang mag-asawang Luba at Valentin. Lumipas ang mga taon, at yumabong ang kanilang pagkakaibigan. At sa pagkakataong iyon ay bumagsak ang Soviet Union, at lumipat ng lugar sina Luba at Valentin. Subalit ang dalaway nanatiling nakikipag-ugnayan sa kanila. Naging interesado si Luba sa Biblia at kanyang ibinahagi kay Lilia ang kanyang nalaman. Una, ang wika niya ay bumangon ang mga katanungan sa kanyang isipan tungkol sa kung anong araw ng isang linggo ang tunay na Sabbath ng Diyos. Nagtungo siya sa pari para sa kasagutan. Subalit hindi nito maipakita sa Biblia na linggo ang tunay na Sabbath ng Diyos. Kaya, sa kanyang depresyon ay nanalangin siya sa Diyos. Kung tunay ka, ipahayag mo ang iyong sarili sa akin. Gusto kong makilala ka. Pagkaraan ng maikling panahon, nakita niya sa isang bus stop ang isang karatulang gawang kamay na nag-aalok ng pag-aaral sa Biblia. Pumunta siya sa address at natagpuan ang isang grupo ng mga Seventh-day Adventist. Ang kanyang mga katanungan tungkol sa kung alin araw ang tunay na Sabbath ng Diyos ay nasagot mula sa Biblia at kanyang ibinigay ang kanyang puso kay Jesus sa bautismo. Nasasabik na ibinalita ni Luba kay Lilia ang tungkol sa kanyang bagong pananampalataya. Kaagad tinanggap ni Lilia ang katotohanan ng Biblia na ibinahagi ni Luba. Subalit wala siyang sariling pananampalataya. Hindi niya alam ang Diyos at wala siyang nakikitang dahilan upang sundin siya o ingatan ang Sabbath. Dumating ang isang sitwasyon, nawalan ng trabaho sina Luba at kanyang asawa at nakaranas ng paghihirap. Nag-iisip si Lilia kung nagkamali siya tungkol sa pagsunod sa estrangherong boses na lisanin ang Uzbekistan. Isang araw, nagreklamo siya tungkol sa kanyang buhay sa isang estranghero sa kalye. Nang sumunod na araw, ang estrangherong babaeng nagngangalang Nadia ay dumating sa kanyang bahay na may dalang bag na puno ng mga patatas at carrots mula sa kanilang sariling pananim. Namangha si Lilia at upang magpasalamat ay bumili siya ng ilang groceries gamit ang kanyang kakaunting pondo at dinala ito sa bahay ni Nadia.
Isang malalim na pakikipagkaibigan ang nabuo at nagulat si Lilia nang malamang mas mahirap ang buhay ni Nadia kumpara sa kanyang sarili. Namatay ang asawa ni Nadia mga 1 buwan ang nakaraan, na naiwan sa kanya ang 10 anak na pakakainin at palalakihin. Gayunpaman, puno ng kapayapaan at kagalakan si Nadia. Nalaman ni Lilia na isang Seventh-day Adventist si Nadia. Ngayon ay may 2 Seventh-day Adventist na kakilala si Lilia na sina Luba at Nadia. Binigyan siya ni Nadia ng Biblia at nagsimulang basahin niya ito. Samantala, patuloy na nakikipag-ugnayan si Luba sa kanya tungkol sa kanyang espiritual na paglalakbay at pinadalhan din siya ng Biblia. Ngayon may 2 Biblia si Lilia. Nasumpungang niyang kaakit-akit ang mga kwento sa Biblia. Subalit wala siyang sariling pananampalataya. Hindi niya kilala ang Diyos. At gumawa ng natatanging paglalakbay si Luba upang makita si Lilia. Dinala niya si Lilia sa isang bagong kabubukas na Adventistang iglesia sa bayan at nagsimulang dumalo si Lilia tuwing Sabbath. Sa panahong ito ay matanda na si Lilia at isa ng lola. Nawiwili siya sa mga sermon sa Sabbath at fellowship. Subalit wala siyang sariling pananampalataya. Hindi niya kilala ang Diyos. At dumating ang trahedya. Namatay ang sanggol ng anak ni Lilia pagkapanganak pa lang nito. At pagkatapos ay nagdalang tao uli siya at naharap naman sa isang komplikasyon. Hindi mapigilin ni Lilia ang katahimikan. Sumigaw siya ng malakas, "Panginoon, iligtas mo ang batang ito. Huwag mong pabayaang mamatay ito." At pagkatapos gumawa siya ng panata, "Tatanggapin ko kayo at ibibigay ko sa inyo ang aking puso sa bautismo kung ililigtas ninyo ang batang ito." Pagkaraan ng ilang buwan, isang malusog na sanggol na lalaki na pinangalan ng Stepan ang isinilang. Tinupad ni Lilia ang kanyang sinabi. Nabautismuhan siya pagkaraan ng 6 na buwan. Ngayon may sarili ng pananampalataya si Lilia. Kilala na niya ang Diyos. Naniniwala siyang ang boses mula sa langit ang humikayat sa kanyang lisanin ang Uzbekistan. Dahil lumipat siya, natagpuan niya ang kanyang mga kaibigang Adventista na sina Luba at Nadia. Dahil lumipat siya, tumanggap siya ng 2 Biblia at nagsimulang basahin ang mga ito. Dahil lumipat siya ay natagpuan niya ang kanyang pananampalataya at ang Diyos. 26 na taon ang nakalipas mula sa araw nang marinig niya ang mahinang boses sa Uzbekistan ay nabautismuhan siya sa Russian Far North. Ngayon ay 69 na taong gulang na si Lilia. Pumupunta na siya sa simbahan tuwing Sabbath kasama ang kanyang anak na pinangalan ng Luba at 10 taong gulang na apong lalaking si Stepan. Nanalangin siyang naway magkaroon din ng pananampalataya at maniwala sa Diyos ang kanyang asawa at ibang kamag-anak. May pananampalataya siyang matutupad ang mga ito sa kanila. Kilala niya ang Diyos at batid niyang pinakikinggan niya ang kanyang mga panalangin. Ang bahagi ng 13th Sabbath offering ngayong quarter na ito ay tutulong para mabuksan ang spiritual at social center sa bayan ni Lilia sa Salekhard sa Russian Far North. Tutulong din ang handog sa 4 na iba pang mga proyekto sa Eurasia Division, kasama ang Center of Influence kung saan matututunan ng mga pamilya ang tungkol sa Diyos sa Yerevan, Armenia, Center of Influence para sa mga kabataan sa Minsk, Belarus, Health Center sa Skoltubo, Georgia, at ng unang Adventist Elementary School sa Tashkent, Uzbekistan. Salamat sa inyong masagana at malayang handog ngayon na tutulong ng malaki upang ikalat ang ebanghelyo sa Eurasia Division.